Pangatlong kuwento ko mga kasisi eto na, nung dumating na ako ng Damam. Alam niyo ba mga kasisi nung bumaba na ako ng bus, nasa Damam na ako that time. Nung bumaba na ako ng bus mga kasisi, alam niyo ba sobrang takot ko. Bitbit ko yung suitcase, yung traveling bag ko at saka yung may backpack naman ako na kulay red, tapos saka yung mga documents ko. Alam niyo ba mga kasisi, sa katanga-tangahan ko at sa takot ko at sa kaba ko nung bumaba na ako ng bus mga kasisi, naiwan ko yung papers ko, naiwan ko yung mga dokumento ko na galing Pinas. Alam niyo ba mga kasisi, mabuti nga wala nang mga tao dun. Mabuti nga yung konduktor, mabait nga 'di ba? At saka hinanap niya ako kasi ako yung nakaupo doon. Hinanap niya ako. Hanggang sa nakita niya ako, tinawag niya ako, sabi niya, "Hey, hey," sabi niya, "Inti, this is maybe siguro nga sabi niya, "Sa'yo 'to." Sabi ko, sabi ko gano'n, "Thank you, thank you." Alam, nag-thank you ako sa kanya, sabi niya sa akin yang gano'n, ayan. Pagtapos niyan mga kasisi ng mga ilang oras, mga 6 or 7 PM na ng gabi, sinundo na ako ng employer ko, yung amo ko. Alam niyo ba mga kasisi, sobrang yung kaba ko kasi nga 'di ba may balbas yan sila, yung may bigote. Akala ko mga kasisi siya lang yung nagsundo sa akin, pero kasama yung asawa niya at saka yung mga anak niya. Yes, pagkatapos yan mga kasisi, sabi niya, "Ano yung kulay ng damit mo?" Sabi ko, "Ganito, ganyan. Ito yung ano ko, yung tabon sa ulo kulay white, tapos naka-black ako na abaya." Sabi ko gano'n. Nung tumawag siya mga kasisi, tinawag niya ako. Gumaganyan-ganyan ako. Sabi niya, nandito ako sa front ng gasoline station. Pagkita ko mga kasisi, sabi niya gano'n sa akin, nagganyan siya. After niyan, pumunta na ako do'n. Sinundo nila ako kasi nga baka daw maano ako. Sinundo nila ako mga kasisi. Inalalayan pa ako tumawid ng highway. Kasi nga nasa kabilang highway sila. Pumunta talaga yung amo kong lalaki mga kasisi. Sinundo niya talaga ako at binitbit yung bag ko. Sabi niya sa akin, "Salam." Sabi niya sa akin, "Salam." Sabi ko rin, "Salam, sir." Sabi ko gano'n. Sabi niya, "How's your travel?" Sabi ko, "It's good." Yan. Sabi niya sa akin, "Feel tired?" Sabi ko, "Little bit." Sabi ko gano'n. Tapos mga kasisi, at tinanong niya yung pangalan ko nung nasa kotse na kami. Nasa kotse na kami, tinanong niya yung pangalan ko. Sabi niya, "What is your name?" Sabi ko, "Julaila, sir." Sabi ko, at saka yung asawa niya, "What is your name?" Sabi ko, "Julaila." "Okay." Jilila yung tawag sa akin. Sabi ko, "Whatever, ma'am. Jilila, it's alright." Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya mga kasisi, nung bumili sa akin ng mga gamit ko, ano yung kailangan ko. Bumili sa akin ng mga tsinelas, mga uniform ko, lahat nabili sa akin ng blanket. Everything binili nila sa akin mga kasisi, sabon, shampoo, lahat binili nila sa akin. Pagkatapos ng mga kasisi, dumating na kami ng bahay nila. After namin dumating ng bahay nila, nag-prepare sila ng pagkain para sa akin. Tapos tinuro sa akin kung saan ako matulog, ganito, ganito. Alam mo mga kasisi, yung naninibago ka, grabe yung iyak ko, grabe yung kaba ko. After pagkakinabukasan yung mga kasisi, 8 AM in the morning. 8 AM na yung morning, kinatid ako ng amo ko. Sabi niya, nandun na sa labas yung mga gamit na gagamitin mo dito sa loob ng bahay. So, ayun mga kasisi, nag-start na ako maglinis, ikwento ko naman sa inyo mga kasisi kung ano yung mga nangyari o mga kasisi. Ikwento ko. Bye everyone. Thank you for always watching and share my video. Have a wonderful day. God bless at all.